dahil kahit yung dun sa mga pwedeng jungle sana for Super Ken na safe na makukuha, hindi nyo na makukuha. At may kita nyo naman na there's gonna be a taunt. Tapos sama mo pa dito ng Appraiser's Trap and a Predator Airstrike. But still, Super Ken is alive. Pero magagamit na or mapipilitan siyang gamitin yung kanyang Turtle's Pusans during that moment. And aggression is still on the side of Philippines for this one. Oy, nahuli yung clit. Doon sa may top. Okay. Indang. Naku po, sa sobrang bilis ng mga pangyayari, biglaan na lang natin may kitang nandoon. At si Vin, gusto niya sanang lumabas ng mapa, kaso wala eh. Sana maglaro ng ibang laro. But, syempre, magkakaroon ng control sa may turtle. Oh, kita mo yun, oh. Isang searing torrent, parang hindi na makapasok Super Ken. Aray, teka lang. Kakaibang Masakit? bodyguard, oo, kakaibang pinapakita dito ng side ng Philippines at saktong-sakto yung mga burst fireball Oo. ni Unigo coming to this game. At dahil dyan, tingnan nyo naman si Saison, walang kahirap-hirap na makakapag-secure ng turtle objective and still Indonesia, don't trade para sa objective na yun. At kung papansinin mo yung dalawang objectives na nakita natin, wala man lang presence ni Sorizo. Hindi kasi siya mga pwesto eh. At I would put this DD. Oh, parang ako na kung estudyante man siya sa Hogwarts, hindi na siya nahirapan Oo. na lumusot doon sa pader. Pero si Canon dito ang il-zone out nila. This time around, sabi ng Indonesia, parang na-miss nila dito si Sorizo. Kaya bibigyan nila ng space kasama dito niya sa akin. Pero yun nga lang, kamunti ka na mamatay si Canon and successful yung sira yung Torre doon sa may bottom lane. Pero free farm sa Rikit Leaker. Yup. Up, si Saison dito sa may middle lane. Narinig natin ginamit yung Retribution dahil medyo masuslow. Hindi yata patatakasin. Ginamit na yung Astral Echo. Pero poke lang din naman ang gusto ng ating mga teams. Alam nila walang ultimate. Kakagamit lang ng Super Ken. As well as the Retribution. Pagalingan sa purple buff, makukuha pa rin. Makukuha pa rin. Tapos buhay pa rin yung Torres sa may top lane. Nadepensa ni Canon. So all entry points para sa Indonesia ay hinaharangan ng mga Pinoy. Tapos sa may middle lane, si Super Ken nandoon ay kukulong. Nag-aabang tayo ng malupitang final slash. Pero sabi din ng Pilipinas, wag na lang muna dahil isang segundo buhay na yung turtle. At hindi pa rin yata sisilip ang side ng Indonesia. Super Ken though. Okay. Meron bang ulti si Vin? Walang ulti si Vin. Nako po, walang vision. They don't have vision at easy. Turtle. Mukhang makakontrol pa Super Ken. Buti na lang nakatakas siya. Napakabilis with the Ice Retribution. Nakaw pa siya ng movement speed. Ang naiwan sa kusina, syempre itong si Rikitiano na 1-0 and 1 sa ngayon. Pag-push lang sa may top lane at kukonekta na yung kanyang mga teammates. Valier in front. Wala siyang katakot-takot dito. Alam niya kasi na kaagamit lang nung gulong nung Baksha. Oo. And speaking of Baksha, si Super Ken dito ay hindi na patatakasin pa. Ako Ayun. po, pala Marvel! Yung Avengers Unite ang ginawa dito. Sakto din yung Predator Airstrike and Super Ken is down. Tapos may Batagedi, si Saison ang mauuna. Habol pa rin sila. Unigo talagang ingat na ingat at making sure na lahat ng kanyang mga burst fireball ay tatama sa mga players ng Indonesia. Kaya naman middle lane ay sira na rin. Nakita mo yung galawan doon ni Canon. Siya yung unang ginaw. Tapos parang tinis lang niya ng konti. Alam niya, pa-connect na yung mga teammates niya. Nahanap niya yung tamang angulo. Nag-vengeance muna siya. Nag-stun muna siya. And then, with the final slash, hinatid doon sa kanya mga teammates. At this point, makati na si Rikitiano. And do recall na kakagamit lang ng ultimate ni Super Ken before that fight. Philippines. So far, 4-0. Hindi makapwesto dito yung Indonesia. At nakikita na natin yung problema doon sa draft comp nila. Oo nga eh. Yung nagsimula tayo sa X-Borg. Tapos tinan mo si Unigo. Nakatayo lang. Tapos antay niya lang ulit na mag-cooldown yung first skill niya. Tapos ang kinagandahan pa doon, nire-reserve niya yung isa. Laging mayroong isa. May one charge pa. Oo, may one charge lagi. And the Super Ken right now is gonna be down. Tapos 7 seconds ay buhay na yung Lord. 9 minutes pa lang sa laro natin pero ganito na yung sitwasyon. So hindi tayo masyado magiging excited pero totoong lamang ang Pilipinas ngayon. Woo! Team Philippines is getting the Lord habang may nagpupush dun sa mid. Is forcing out yung mga reactions sa mid. No chance at all na kumontes para sa Indonesia in this game. Sobrang one-sided na yung nakikita natin. At ang Team Philippines hindi nagpapakita ng kahit anong senyales na magiging
hindi disiplinado. 5-0. Sobrang linis. Oh, tsaka hindi din sila nagbibigay ng mission, no? Ang kita lang ngayon sa mapa is, hindi, kita na rin si Riquitiano kasi nag-clear siya ng minion sa may top lane. So, unti na pong kakatok ang Pilipinas. Ginamit yung retribution dito, Super Ken, Super daw. Pero ngayon ay medyo hindi natin nararamdaman na Lord will march in sa may bottom lane. Oh. First time ko makikita ang TTP si Saison. Buong ISF. Feeling ko day 1 pa lang pinipigilan na yan. Oo, kaso nandito na sila. Match point tapos lamang sila ng ilan to? 9K? Oo. Rounded off? 9K? Balik. Sa sobrang lamang nila, baliktad na yung 23 tas 32. Oo, ganun na. Ganon nakalaki yung lamang. Eto na. Ito na yatang inaantay ng Pilipinas. Huling nagkitang Indonesia at Philippines, IESF sa Bali kung saan nanalo ang Indonesia. Pero sabi nila dito, mukhang ito naman ang aming chance para kami naman ang maging nasa opensa as the Lord ay nandito sa may bottom lane pero hindi makakasira ng tore mga players from Philippines. Yep. This is still X-Borg at may clean. Bilis. So mabilis pa rin talaga mag-clear. So you have to still respect that. Meron bang chance na patagalin to ng Indonesia? I think so. Meron naman silang enough na wave clear kung titiisin nila. Pero kaya ba nilang manalo ng basta-basta? Yun yung mahirap. Kasi ngayon, si Iritel ay napakalakas na. And of course, pwede silang bingwitin nitong si Canon. Pag nagkamali sila ng pwesto, kahit nasa base sila, pwede silang mahuli ng final Oh, slash. hindi ko mahuhuli yata dito. Kalahati lang buhay ni Super Ken! Canon with that kill. Habang maiiwan naman dito si Sorizo, walang Piraga armor, pero slow with that Astral Echo. Pero again, disiplina ang ipinapairal ng mga players from Sibol. Wait lang, Aray. disiplina yung sinabi ko, pero Nasa tumalag ilalim. bigla si Riquitiano and masa-silence si Moreno. Ginamit ang Predator Airstrike. Onigo is down, last insanity. Talagang i-go, i-commit na ng isang player kasi may ulti. Which is parang sarili niyang times journey. Kumbaga. Tapos meron pa siyang mga enhanced na mga spells. Searing Torrent is actually very deadly dun sa composition dito ng Indonesia. So, it's gonna be very difficult to think about ways para makabawi ng Indonesia. Siguro endless na walang katapusang pag-defend. Oo. Tsaka feeling ko Defend kailangan malala. nilang i-sacrifice. Ayan kagaya ng ginagawa nila dyan. Tinutulungan nila, yes, mag-clear ng minion wave si sa akin, pero hindi na sila nakikihalo sa gold. Kasi pa naghati-hati pa sila, ewan ko na lang, baka 18 minutes or 21 minutes pa bago sila makabalag dito sa kinokompos or sa kalamangan ng Philippines. And this is the second Lord. Probably hindi magko-contest, no? Mahirap. Mahirap. Kunin na lang dito yung Lord. Handa yung mga minion waves. Saison with the Sky Guardian helmet. Papakunat din at syempre pang pronta kasi siya na yung siya na yung siga ngayon bilang isang Fredrin. Oo, tumipin na rin eh. Tumitipin parang nagpapakita na pinapakita na kung sino talaga siya Isipin mo, simula day 1, kailan tayo nag-start ng day 1? 29. Oo. 29 to September 3, tiniis niyang Tiniis hindi niya. tumipi. Pero ngayon, pinakita na niya kung sino siya. Pakita mo kung sino ka. Ayan, may beat pa yan habang tumitipi. Pero yan, inilalabas na ang emoji na bread lang malakas. Pero sa panahon ngayon, Pinas lang Pinas lang. ang malakas. So lahat tayo ay nakaabang Ito na. kung paano dedepensa ang Indonesia. We can feel it. Depensa para sa Indonesia. Surely, pwede nating i-argue, maganda yung kanilang wave clear. Meron kang X-Board, meron kang clear. Split push niya, anong kalaban nila nun? Basta MSC yun. IDNS ba? Ay, basta Thailand ata yun, or basta kung sino man. pag isa na lang siyang dedepensa, hindi matapos-tapos ng kalaban nila kasi kinakat niya lahat ng minion wave. Exactly. So, ang dami ng pinagdaanan, pero madami din naman na pinagdaanan din ang kanyang mga kakampig para kumandong sa gantong sitwasyon. 6-1 ang ating 13-minute game time. Nandito yung Lord sa may middle lane. Sirang inhibitor turret, super kill dito. Naku, final slash, inatid naman. Isang bagsak. Mukhang meron pa rin ibang mapapabagsak. Pero flicker out sa akin is still alive. Pero ito yung Tapos Lord, na. wala dedepensa. At ang kampiyon ng ISF 2023, walang iba kundi ang Pilipinas, Team Sibol. Woo! Pinakabalang nung unang game. Kumbaga, pinasarap lang talaga at pinaganda ang documentary. At yun na nga, another gold medal para sa Team Sibol. And of course, another one for few. Another one for few. At kitang-kita nyo naman na masaya sila. And congratulations sa ating lahat ng mga Pinoy dahil hindi pa tapos ang era ng